Manatili lamang na nakatayo kung maaari sana habang iniyukod natin ang ating mga ulo para sa isang pananalangin. Minamahal na makalangit na Ama, nagpapasalamat po kami ngayong gabi para dito sa isa na namang pagkakataon na maparito at maibigay itong maluwalhati, kahangahangang ebanghelyo ni Yesus Kristo. Pinasasalamatan ka namin sapagkat siya ay nananatili pa rin siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga taong ito na nagtipon-tipon dito sa oras nitong malamig na panahon. At gayon pa man ay lubos pa rin ang kanilang pananabik. Mga naghahangad, naniniwala na isang bagay na katangi-tangi ang ipagkakaloob sa amin mula sa Diyos. Dumudulog kaming taglay ang pag-asang iyon, Panginoon, sa bawat pagtitipon. Pinasasalamatan ka po namin sa mga gawain nung gabi bago nitong huli sa tabernakulo. Pinasasalamatan ka sa gawain dito kagabi at sa gawain ngayong araw sa tabernakulo. Umaasa kami ngayon sa kung ano po ang iyong inihanda para sa amin sa gabing ito. Ama, alam namin na ang sinuman na kayang igalaw ang kanilang mga kamay ay magagawang buklatin ang mga pahina ng Biblia. Ngunit may isa lamang na may kakayanang buhayin ito at maging buhay, at ikaw po iyon. At Ama, umaasa po kami na iyong gagawin ngayon ngayong gabi. Pagpalain mo kami sa lahat ng paraan. Ang aming mga puso ay lubos na puspos ng kagalakan habang nakikita naming papalapit na ang panahon kung kailan namin siya makakatagpo ng mukha. Iyong aming inibig at siyang dahilan, kaya kami nabubuhay sa loob ng matagal ng panahong ito. Maraming mga bagong pagpapabalik loob, Panginoon, ang nagawa. Nauunawa ang maraming tao, 40 o 50, ang babautismuhan sa pangalan mo sa umaga mula sa gawain kagabi. O Diyos, ipagpatuloy mo nawa, ipinadalangin namin, hanggang sa makita ng bawat itinalagang binhi ng Diyos ang liwanag ng Ebanghelyo at makapasok na sa kawan. Inihiling namin na ikubli mo po kami ngayong gabi sa likod ng salita. Bulagin po kami sa mga bagay ng sanlibutan at hayaang makita namin si Jesus. Karoon nawa ng karanasang tulad doon sa bundok ng pagbabagong anyo sa gitna namin ngayong gabi, na wala kaming makikitang sinuman kundi si Jesus lamang. Inihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang kaluwalhatian at isang pagpapatunay ng kanyang ebanghelyo. Amen. Makakaupo na kayo. Ipipihit ko lang itong mikropono o itong mesang ito ng bahagya lang na nakapatagilid kung ayos lang para makita ko ang magkabilang panig ng mga tagapakinig. Palagay ko'y may lalagay ko ang mga mikroponong ito sa banda rito ng tama. Bueno, saglit lang. Binabati namin mula dito sa pangunahing bahagi ng bulwagan ngayong gabi ang ating mga kaibigan sa Arizona, California, Texas, at sa buong Estados Unidos sa pamamagitan ng telepono. Inihahatid ito sa buong bansa, itong gawain ngayong gabi sa pamamagitan ng telepono. Kaya tayo umaasa na pagpapalain tayo ng Diyos. Naririnig niyo ba diyan sa likuran ng bulwagan sa gawing kaliwa? Sige, titingnan na nila ngayon ang koneksyon ng telepono para alamin kung gumagana na ba ito ng maayos. Lahat ba ay masaya ngayong gabi? Aba, mainam yan. Sa panig na ito, Amen. Ako'y natutuwang makita kayong lahat na nakaupo na ng maayos. At ngayon, bukas ng gabi, kung magpapatuloy ang pagdami ng mga tao, magiging direkta na rin sila sa telepono, mayroon ngayong gabi. Sa palagay ko'y naroon ang iba sa kanila sa tabernakulo. At bukas ng umaga, ang mga gawain ay hindi may dadawas sa tabernakulo dahil ang may darating na florista doon na maglalagay ng mga dekorasyon sa simbahan para sa isang kasalan bukas ng hapon. At inilipat na nila ang mga gawain sa umaga doon sa simbahan ni na kapatid na Radel, na isa sa mga kasamahan natin at doon sa highway dito, sa Highway 60. Naipaalam na ba ito? Naipaalam na ito. At kung mapuno ng husto doon, dadalhin namin ang iba at papupuntahin ang isa pang ministro doon sa simbahan ni na kapatid na Junior Jackson sa dakong Clarksville. Ang dahilan na inilipat namin ito doon sa kay kapatid na Radel, malapit kasi iyon dito at magagawa nating at naisip namin na mas madali ninyong makikita iyon. At saka namin aayusin iyon sa kung ano pa mang paraan. At titiyaking maisasagawa ang lahat ng mga pagbabautismong iyon para bukas. At umaasa akong may 100 pa o 2 na may daragdag sa mga babautismuhan bukas. At ngayon, bukas ng gabi,
Hindi ko talaga nais na magpabatid ng anuman na ipangungusap mo na ng mas maaga. Ngunit isang gabi sa gawain o isang araw, gusto kong mangusap tungkol sa paksang sino itong si Melchizedek, sapagkat ito'y isang paksa na sa tingin ko'y nabubuhay na tayo sa panahon kung kailan ang mga kapahayagang ito na naging katanungan na sa mga nagdaang panahon tungkol sa sino ba ang taong ito. At naniniwala ako na nasa Diyos ang kasagutan kung sino nga ba siya. Ang sabi ng ilan, isang pagkasaserdote. Ang sabi naman ng iba, isang hari. Ang ilan, ngunit kailangang hanggat mayroong tanong, siguradong may kasagutan sa tanong na iyon na tama. Walang maaaring maging tanong kung wala munang kasagutan. Ngayon, tayo nagtitiwala na bibigyan tayo ng pagpapala ng Diyos ngayong gabi mula sa Kanyang salita habang binabasa natin ito. At kayo'y nagkaroon, sinabi sa akin ni Billy na sabihin sa inyo na talagang naging mainam ang pakikipagtulungan ninyo sa mga tao rito na nangangasiwa sa paradahan ng sasakyan, sa kapulisan at lahat na. Ipagpatuloy ninyo ito. Yan ay talagang napakabuti. Umaasa tayong makita ang panahon, marahil ay sa nalalapit na hinaharap, kung kailan madadala natin marahil ang tolda rito sa syudad. At itatayo iyon dito sa palaruan ng baseball kung saan tayo makakapanatili ng mahaba-habang panahon. Marahil ay sa loob ng 3 o 4 na linggo na revival ng tuloy-tuloy. At dito'y halos hindi man lang natin magawang kilalanin ang isa't isa. At pagkatapos ay kailangan na nating magpaalamanan, saka na naman tayo aalis. Ngunit gusto kong pumarito at manatili ng mahaba-habang pagbisita ng isang beses kung saan kayo'y pwedeng manatili para hindi na natin kailanganing tapusin sa isang gabi o 2, kundi manatili lamang at magturo araw at gabi ng tuloy-tuloy. Marahil may uwi at magpapakain ng mga manok, gagatasan ang mga baka, at babalik ng susunod na linggo at magpapatuloy sa gawain. Ako, gusto ko iyon. Kaya, ang Panginoon ay sumainyo nawa. Ngayon, bago ako umalis, marahil sa linggo ng umaga o linggo ng gabi, o kung anumang araw sa isa sa mga gawain na ito, ay alam kong naghihintay kayong lahat na mapakinggan ang mensahe sa katotohanan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, na isa sa mga malalaking problema ng panahong ito. At kasing tiyak na ako'y nakatayo rito, naniniwala ako na ang tamang sagot ay nasa salita ng Diyos. At ako'y naniniwala na iyon ang dahilan na nangako akong babalik. At sa palagay ko, nalalaman, sa pagkakaalam ko, gusto kong magkaroon ng isa pang gawain dito sa Jeffersonville sa linggo ng pagkabuhay. At tayo'y para sa pagbubukang liwayway na gawain at saka linggo ng pagkabuhay. Kaya mauuna na nating i-anunsyo yun at sisikapin marahil natin na makuha na ang bulwagan kung posible o kung saan man para sa linggo. Marahil sa darating na Sabado at Linggo. Kailangan kong pumunta ritong naka-eroplano at makaalis agad dahil malapit ito sa oras. Kailangan kong tingnan iyon muna sa mga nakatakda kong lakad at sa isa sa aking mga lakad ko sa California. At saka, pagkatapos nun, kinakailangan ko namang magpunta ng Africa. Kaya, manatiling nakaantabay at ipanalangin niyo kami. Ngayon, sa gabing ito, gusto kong tawagin ang inyong pansin sa isang bahagi ng salita ng Diyos na matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng San Lucas. Ang ika-4 na kabanata at ang ika-16 na talata, ito'y mag-uumpisa na nagsasalita si Jesus. Ngayoy naganap ang salitang ito sa inyong mga pakinig. Ngayon, gusto nating humango mula riyan ng isang konklusyon tungkol sa kung gaano kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ngayon, alam na nating lahat ang mekanika, ngunit kinakailangan ng dinamika para mapagana ito. Kaya nating maintindihan kung ano ang mekanika ng isang makina, ng kotse. Ngunit ganun pa man, kinakailangan ng dinamika para masimulang mapagana at mapakilos ang mga gulong. Ngayon, si Jesus ay nagbalik na ng Nazareth kung saan siya lumaki. Sa pagpapatuloy pa ng mga kasulatan dito, nakita natin na sinabi nila, narinig namin na ginawa mo ang ganito at ganun doon sa Capernaum. Ngayon, ipakita mo nga sa amin na gawin mo ito sa iyong sariling bayan. Sinabi ni Jesus, ang isang propeta ay di nawawalan ng karangalan,
maliban sa kanyang sariling bayan. At siyempre pa, doon ka lumaki, kung saan kilala ka ng mga tao. At doon meron siyang isang masamang pangalan, unang-una na siya'y ipinanganak ng walang makalupang ama. Tinawag nila siyang isang bastardong anak na si Maria ay buntis na bago pa niya pakasalan ng formal si Jose. Ngunit hindi ganun iyon. Alam nating hindi ganun yun. At sa kasulatang ito, ang dahilan kaya napatingin ang mga mata ko rito ay isang bagay na nangyari kamakailan lang sa Phoenix, Arizona. Huling araw yun noon ng gawain kung saan mangangaral ako sa International Convention of the Full Gospel Businessmen. At sa konbensyong ito roon ay may kasama kaming bisita na isang obispong Katoliko na nakasapi ng The Chaldean Rites of the Apostolic Catholic Church, the Most Reverend John S. Stanley, OSD. Siya ay ang the Archbishop of Metropolitan United States sa simbahang Katoliko. Mangyaring ito ang kanyang card at ang tawag sa kanya. At isa siyang bisita ng Christian businessman. At nakita ko na siya roon isang araw bago yun. At habang nagsasalita ako noong Sabado ng gabi, yata iyon sa palagay ko, o Sabado ng umaga doon sa agahan. At ako, habang ako'y nagsasalita, patuloy niya akong pinagmamasdan. Sa loob-loob ko, ang taong iyon ay talagang hindi sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ko. At alam nyo, yung talagang para mo nang nakikita siya, tuloy siyang patango-tango. Pero hindi ko alam kung ano ba ang talagang eksaktong nagpapaganon sa kaniya. Kaya noong linggo ng hapon, nang ako'y tumayo na para magsalita, ahanguin ko na noon ang aking paksa tungkol sa mga paghilab sa panganganak, kung saan sinabi noon ni Jesus na tulad sa isang babaeng naghihirap sa pagdadalang tao, siya'y naghihirap sa panganganak. At ako nga'y mangangaral na mula roon bilang mga paghilab sa panganganak. Ang siyang paksa na sinasabi na ang sanlibutan ay nasa mga paghilab na ngayon sa panganganak. Ang dati ay kailangang mawala na, nang sa gayon ang bago ay may panganak na. Katulad lamang na ang isang binhi ay kinakailangang mabulok upang makapagbigay ng panibagong buhay. At kung paanong ang mga paghilab sa panganganak ay dumarating na sa sanlibutan noong unang digmaang pandaigdig. Matindi ang naging paghihirap niya dahil mayroon silang lason na gas noon at kung ano-ano pa na halos kayang wasakin ang mundo. At noong ikalawang digmaang pandaigdig naman, dumating na naman sa kaniya ang panibagong mas matinding paghihirap. Mayroon silang mga bomba noon na malawak ang napipinsala at pati bomba atomika. Hindi na niya kakayanin ang isa pang paghilab. Dahil sa mga missile na ito at mga ganong bagay ngayon, isa pang digmaan ay sasambulat na siya sa kalawakan. Sapagkat magluluwal na siya ngayon at magkakaroon na ng panibagong lupa. Sinabi ng Biblia na magkakaroon nga. Sa ilalim ng mensahe ng bawat propeta, ang Israel ay nagkaroon ng paghilab sa panganganak. Sapagkat ang mga propetang ito ay dumarating sa eksena pagkatapos na gawin ng mga teologo at mga ministro na denominasyon ng iglesia. At nang ang mga propetang iyon ay dumating sa eksena na may dalang ganito ang sabi ng Panginoon, niyugyug nila ang mga iglesyang iyon at nakaramdam siya ng isang paghilab sa panganganak. Sa huli, nagtuloy-tuloy na ang mga paghilab sa panganganak hanggang sa mailuwal na niya ang isang anak ng Ebanghelyo na ang mismong salita na nagkatawang tao. Kaya ang iglesia ay talagang nasa mga paghilab sa panganganak ngayong gabi muli para sa kapanganakan ng anak, na ang anak ng Diyos ay magbalik na muli. Lahat ng ating mga teologo, lahat ng ating mga sistema, lahat ng ating mga denominasyon ay nabulok ng tuluyan sa ilalim natin. Kaya nasa paghilab tayo sa panganganak. At ang isang mensaheng mula sa Diyos ay laging dinadala ang iglesia sa mas matindi pang paghilab. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay magluluwal na siya ng isang nobya na ipamumunga si Jesus Kristo sa kanyang nobya. At pagkatapos, iniisip ko noon na ang taong ito ay labis na hindi sumasang-ayon sa akin. Noong ako'y tumayo na para salitain ang mensaheng ito,
Binuklat ko ang aking Biblia para hanapin ang pahinang yon. At kabibigay lang noon sa akin ng asawa ko ng isang bagong Biblia para sa Pasko. Ang dati kong Biblia ay mga 15 taon na. At iyon ay halos magkapira-piraso na. Ang mga pahina sa tuwing mabubuklat iyon ay magsisiliparan mula rito. At pero sadyang alam ko doon kung saan matatagpuan ang bawat kasulatan. Kaya lubos akong nag-aaral sa Bibliang iyon. At yung bago na lang ang kinuha ko dahil yung isa ay masyado ng gulanit tingnan para dalhin sa bahay-sambahan. At noong umpisahan ko ng buklatin sa San Juan, kung saan matatagpuan ang naturang kasulatan, sinimulan kong basahin ang 16 na kabanata. Ang talata na hinahanap ko ay wala roon. Kaya sa loob-loob ko, nakapagtataka. Binuklat ko ulit, wala pa rin doon. At si kapatid na Jack Moore, na taga Shreveport, Louisiana, na isang malapit kong kaibigan, siya'y nakaupo roon. Sabi ko, kapatid na Jack, hindi ba't makikita iyon sa San Juan 16? Sabi niya, oo. At ang paring Katolikong ito ay tumayo mula sa kanyang kinaupuan, mula sa mga 100 mga ministrong nakaupo noon sa entablado. Lumakad ng palapit sa akin na suot-suot ang lahat ng kanyang mga abito at mga mahabang kasuotan at mga krus at iba pa. At lumapit ng husto sa akin at sabi niya, anak ko, kalma ka lang. Nakatakdang kumilos ang Diyos. Naisip ko, isang Katolikong obispo magsasabi sa akin yan. Sabi niya, basahin mo ito sa aking aklat. At binasa ko ang naturang kasulatan mula sa kanyang aklat, kinuha ang aking teksto at nagpatuloy na ipinangaral ang aking sermon. Pagkatapos nang matapos ako, tumayo siya pagkaalis ko at sabi, may isang bagay na kailangang mangyari. Pagkatapos niyon, kailangang makalabas ang iglesia mula sa kaguluhang kinalalagyan nito o kaya'y kailangan nating makalabas mula sa kaguluhang kinalalagyan ng iglesia. Kaya nga, yung isa ba o yung isa pa? At nagbibiyahe na ako noon pauwi pabalik sa Tucson ng gabing iyon. Ang mga bata ay nangihingi na ng sandwich at huminto ako para bumili ng sandwich sa isang maliit na tindahan. At sabi ng asawa ko, Bill, hindi pa ako kailanman kinabahan ng gusto sa buong buhay ko nang makita kang nakatayo roon na nangangapa sa pagbuklat sa Bibliang iyon. Sabi, hindi ka ba pinanervyos noon? Sabi ko, hindi. Sabi ko, alam kong naroon lang iyon sa kung saan doon. Hindi lang nila nailagay ang pahinang iyon, isang maling pagkakalimbag iyon. At sabi niya, ang isipin, nabigay ko pa naman sa iyo ang Bibliang iyon. Para bang ang lahat ng mga mata roon ay nakatingin mismo sa akin. At sabi ko, bueno, wala ka namang magagawa roon. Mali ang pagkakalimbag nun sa Biblia. Sabi ko, hindi lang nila nailagay ang pahinang iyon. Bueno, naupo ako at tiningnan muli yun. Sadyang napakaayos naman. Ngunit, yung dulo ng 16 na kabanata na bahagi, ang bahagi niyon ay nasa mga 3 pulgada lang mula sa ibaba. Doon sa 17 kabanata sa kabilang pahina ay ganon din. At dahil sa bagong Biblia yon, ang 2 pahinang iyon ay nagkadikit ng husto. At bumabasa pala ako noon mula sa 17 kabanata, imbes na sa 16. Bueno, sabi ko, ayos lang lahat yun. Yun ay para sa kung anong dahilan. At sadyang kasing linaw na naririnig mo ang anumang tinig, isang tinig ang dumating sa akin at nagsabi, siya'y nagpunta sa Nazareth kung saan siya lumaki at pumasok sa sinagoga tulad ng kanyang nakaugalian. At ibinigay ng saserdote sa kanya ang mga kasulatan para basahin. At kanyang binasa ang Isaiah 61. At nang mabasa na niya ang mga kasulatan, siya'y naupo, isinauli ang Biblia sa saserdote ang aklat. At naupo, at ang lahat ng mga mata ng kongregasyon ay nakatingin sa kanya. At mahalagang salita ang lumabas sa kanyang bibig at sabi niya, ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Ngayoy naganap ang kasulatang ito. Kung gaano kaeksakto talaga ang kasulatan. Kung mapapansin nyo ito sa Isaiah 61:1 hanggang 2, ay kung saan nagbabasa ang ating Panginoon sa Isaiah 61:1 hanggang 2. Ngunit sa kalagitnaan ng 2 talata ng Isaiah 61 ay huminto siya, kung saan sinabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang ihayag ang kalugod-lugod na taon. Pagkatapos ay huminto na siya.
Bakit? Yung isa pang bahagi na upang magdala ng kahatulan ay hindi nakapatungkol sa kanyang unang pagparito, kundi sa kanyang pangalawang pagparito. Kita nyo, hindi ito nakapatungkol doon. Talagang di kailanman nagkakamali ang mga kasulatan. Laging sakdal ang mga ito. Huminto si Jesus kung saan lang huminto ang kasulatan. Pagkat iyon ang sakdal na patototohanan sa kanyang panahon. Ngayon, sa unang pagparito na iyon, sa ikalawang pagparito ay magdadala siya ng kahatulan sa lupa. Ngunit hindi noon. Siya noon ay iahayag ang kalugod-lugod na taon. Pansinin, ang Mesiyas na nakatayo noon sa entablado para ipakilala ang kanyang sarili bilang siyang salita ng pangako para sa panahong iyon. Gaanong nakapagtataka? Ang Mesiyas na nakatayo noon sa harap ng iglesia. At tingnan ang mahalagang salitang ito nang sabihin niya rito, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon. Ang kalugod-lugod na taon, gaya ng alam nating lahat bilang mga nagbabasa ng Biblia, ay ang taon ng Jubileo, na kapag ang lahat ng mga alipin at mga bilanggo, kung paanong sila'y dinala sa bilangguan at kinailangang ibigay ang isang anak na lalaki upang bayaran ang isang pagkakautang, o kaya isang anak na babae upang bayaran ang isang pagkakautang, at sila'y nasakop ng pagkaalipin. Gaano man katagal silang nasa pagkaalipin, o gaano man katagal silang dapat manatili roon, kapag dumating na ang taong iyon ng Jubileo, kapag tumunog na ang trumpeta, ang bawat tao ay maaari ng lumaya kung gusto niyang makalaya. Ika'y malaya na, hindi ka na alipin pa. Ngunit kung gusto mong manatili pa ring alipin, kung gayon ay kinakailangan kang dalhin sa templo, tatayo sa tabi ng poste ng templo, kukuha sila ng pambutas at bubutasan ang iyong tenga. At pagkatapos ay kinakailangan mong pagsilbihan ng among iyon sa nalalabing araw ng iyong buhay. Talagang isang sakdal na halimbawa ito ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Kapag ito'y naipangaral ang kalugod-lugod na panahon at ang panahon ng Jubileo, ang sino mang tao, maging sino ka man, ano pa man ang kulay mo, anumang denominasyon ka kabilang, gaano ka man nagpakalugmok sa kasalanan, o ano pa man ang problema sa iyo, maaari ka nang lumaya kapag narinig mong tumunog ang trumpeta ng Ebanghelyo. Malaya ka na. Subalit, kung tatalikuran mo ang mensahe at tumangging pakinggan ito, pansinin, nabutasan na kayo sa tenga sa pamamagitan ng pambutas. Ang ibig sabihin noon para sabihin na natawid mo na ang hangganan sa pagitan ng biyaya at paghatol at hindi mo na maririnig pang muli ang Ebanghelyo. Hindi ka na makakalayo pa. Kinakailangan mo nang maging alipin sa sistema na kinapapalooban mo sa loob ng mga nalalabing araw mo. Kapag tumanggi kang makinig sa naturang kalugod-lugod na taon. Ngayon, yung isa pang bahagi nito, tulad nga ng sinabi ko, ay hindi na kailangan pang sagutin, sapagkat ang darating na Mesiyas na ito sa isang panahon ngayon ay kung kailan magdadala siya ng kahatulan. Ngayon, papaanong hindi nakita noon ng mga taong iyon kung sino siya? Papaanong napalampas nila iyon? Papaanong nagkaganoon, gayong napakalinaw naman itong naipakilala at naipakita? Papaanong hindi man lang nila nakita iyon? Gayong siya, anong salita? Isipin niyo yun. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa harapan ng inyong mga mata. Sinong nagsabi niyon? Ang Diyos mismo, na siyang tagapagpaliwanag ng kanyang sariling salita. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito, ang Mesiyas mismo, na nakatayo sa harapan ng kapulungang iyon at nagbabasa ng salita mula sa Biblia na patungkol sa kanya mismo. At pagkatapos ay sinasabi, ngayoy naganap ang kasulatang ito, at hindi pa rin nila ito nakita. Anong laking trahedya ang kahinatnan yun? Subalit nangyari nga ito. Ito'y nangyari na ng maraming beses. Paano mangyayari yun? Siyempre, tulad ng nangyari na sa ibang mga panahon. Dahil sa paniniwala sa pagpapaliwanag ng tao sa salita. Iyan ang nagdulot nito.
Yaong mga mananampalataya noong panahong yun, na umano'y mga mananampalataya, ay tinatanggap ang pagpapaliwanag ng kung ano ang sinabi ng saserdote tungkol sa kasulatan. Kung kaya't si Jesus, dahil hindi kabilang sa kahit anong mga hanay nila o sa kanilang mga samahan, siya'y itiniwalag sa kanilang pangkat. At sa makatuwid, hindi nila siya maiugnay sa kanila, sapagkat naiiba siya sa kanila. Ang persona ni Jesus Kristo ay talagang kakaiba na walang sino man ang dapat na mabigong makita na iyon ang anak ng Diyos, sapagkat siya ang sakdal na pagkakakilanlan ng kasulatan na naisulat tungkol sa Kanya. Sa ganoong paraan nakikilala ang sinumang Kristiyano kapag ipinakikilala ng kanyang buhay ang mismong mga bagay na dapat na gawin ng Kristiyano. Gaanong nagagawa niyang tumayo roon at magsabi, "Ngayoy, naganap ang kasulatang ito mismo sa harapan ng inyong mga mata." Gaano katangi-tangi, gaano kalinaw, at gayon pa may hindi napag-unawa ng mga taong iyon. Bakit? Ay sapagkat tinanggap nila ang pagpapaliwanag ng isang kung anong orden ng mga saserdote na kanilang pinakikinggan. At laging paulit-ulit lang ang kasaysayan. At ang kasulatan ay may taglay na 2 o higit pang pakahulugan at 2 o higit pang kapahayagan. Halimbawa, tulad ng sinasabi sa Biblia na mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak na tumutukoy kay Jesus. Tingnan nyo ang tala sa gilid niyan at malalaman nyo na tumutukoy din ito kay Jacob, isang kasulatan. Si Jesus ay ang kanyang higit na dakilang anak. Si Jacob ang kanyang anak na tinawag niya palabas ng Ehipto, na tinutukoy ng referensya na Scofield at ng lahat ng iba pang referensya, sapagkat iyon ang kasulatan na tinutukoy nito. Kung kaya't meron itong 2 sagot. May sagot ito na pagtawag kay Jacob palabas at na pagtawag kay Jesus palabas. At gayon din nga ito ngayon, ay sapagkat tayo nasa labis na kaguluhang kinasapitan na natin. At kaya nabigong makita ng mga tao ang katotohanan ng Diyos, ay sapagkat napakaraming mga gawang tao lang na pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng sinuman para magpaliwanag ng kanyang salita. Siya ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Sinabi ng Diyos sa pasimula, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi na iyon nangangailangan ng pagpapaliwanag. Sinabi niya, isang birhen ang maglilihi, at siya nga, hindi na iyon nangangailangan ng anumang pagpapaliwanag. Kapag ang pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang salita ay kapag pinagtibay niya at pinatotohanan nito na gayon nga, iyon ang kanyang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagpapangyari rito. Naroon ang pagpapaliwanag ng Diyos ay kapag pinapangyari niya ang kanyang salita, ipinapaliwanag niya iyon sa iyo. Tulad ng kung hindi pa nagkakaroon ng liwanag at sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Hindi na niyon kailangan ng sinuman para ipaliwanag iyon. Subalit nahahaluan natin ito ng mga sistemang gawa ng tao. At kapag ginawa niyo nga iyon, kayo, nakukuha niyo ito na ilihis sa linya. Ganun na noon pa man. Subalit naiisip ko pa rin kung gaanong nakakapukaw ng pansin marahil iyon. Isipin niyo, ang Mesiyas, bakit hindi nila siya nakita? Sapagkat ang mga pinuno nila mismo na siyang dapat makakilala sa kanya, na dapat sana'y mga bihasa sa kasulatan, na dapat na mga nakakaunawa sa mga kasulatan. Minalit nila ang taong ito at sinabi, isa siyang bastardong anak sa simula pa lang. Hindi natin paniniwalaan iyon. Lumipas ang mga taon, hindi natin iyon pinaniniwalaan. Tayo'y magbubuwis ng buhay alang-alang sa layuning may pahayag na siya'y ipinanganak ng isang birhen. At mangyayari balang araw ng mismo mga bagay na nakikita nating ginagawa ni Jehovah ngayon, ang mga tao sa darating pang mga panahon, kung meron man, ay magbubuwis ng buhay para sa bagay na ating pinag-uusapan ngayon. Tiyak na gagawin niyo yon kapag dumating na ang tatak ng hayop at hindi na kayo pahihintulutang mangaral ng ebanghelyo sa ganitong paraan. Kapag ang malalaking kapisanan ng mga iglesia ay napagsama-sama na nakaayos na ngayon para sa pandaigdigang iglesia, kakailanganin mong selyuhan ang iyong patotoo sa pamamagitan ng iyong sariling buhay para dito. Kailangan mong sampalatayanan ito ngayon. Kung makakabangon lang ang mga saserdoteng iyon na humatol sa kanya, ay talagang hindi siya hahatulan. Subalit sasabihin mo, kung naroon lang ako, ganito at ganun sana ang ginawa ko.
Bueno, hindi yun ang kapanahunan mo. Subalit, ito ang iyong kapanahunan. Ito na ang pagkakataon na iyon. Sasabihin mo, bueno, kung narito sana siya. Sinabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ganoon pa rin. Kaya naririto siya. Subalit, siya ay naririto kung paanong ang mundo ay naging sibilisado na, naging mas dakila at mas edukado. Naririto siya sa anyo ng Espiritu na hindi nila kayang paslangin o patayin. Namatay siya ng minsan, hindi na siya mamamatay pang muli. Kinailangan niyang magkatawang tao noon para mamatay ang Diyos sa laman para sa kasalanan. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na siya mamamatay pa. Ang Espiritu Santo na ito. Ngayon, papaanong maiisip na may mga ganong bagay silang laban sa kanya? Isa pang bagay, ayaw niya noon makisali sa anuman sa kanilang mga hanay. Pagkatapos nakita niyo, ginawa pa rin siyang isang masamang tao noon. Ayaw niyang sumali sa kanilang mga organisasyon, ayaw sumali sa kanilang pagkasaserdote, at ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. At pagkatapos, bukod pa talaga riyan, sinikap pa niyang ibagsak noon kung ano ang kanilang itinayo. Pumasok siya noon sa templo. Tinatawag natin siyang maamong tao. Gayon nga siya. Subalit maraming beses ay hindi natin napag-uunawa kung ano nga ba ang kaamuan. Isa siyang taong mahabagin. Subalit ganoon pa man, hindi natin minsan maunawaan kung ano nga ba ang habag. Hindi ang makataong simpatya, hindi ito habag, kundi ang habag ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Dumaan siya sa tipunan ng tubig ng Bethesda sa may pintuan. Nakaratay ang mga tao doon, marami sa kanila. Ang karamihan ay walang tiyak na bilang. Subalit maraming nakaratay doon, mga lumpo, bulag, pilay, paralisado. At nahahabag siya sa mga tao lagi. At lumapit siya sa isang tao na hindi naman lumpo, bulag, pilay, ni paralisado man. Marahil may sakit siya sa prostate. Marahil nagkaroon siya ng kaunting kapansanan na mabagal ang pagsulong sa isip. Taglay niya iyon ng 38 taon. Hindi naman yun makakaabala sa kanya. Hindi naman niya ikamamatay. Siya'y nakaratay noon sa isang tiheras. At sinabi niya, nais mo bang gumaling? At sinabi ng lalaki, walang taong maglusong sa akin sa tubig. Ngunit nang papalapit na ako, bueno, lumusong na ang isa na inunahan ako. Kita niyo, nakakalakad siya, nakakakita siya, nakakalibot-libot siya, pero sadyang mahina lang siya. At sinabi ni Jesus sa kanya, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na sa inyong bahay. At sinita si Jesus tungkol doon, sapagkat maaalala nyo na sinabi ng kasulatan ng ganito, hindi nakapagtataka kung siya'y paririto sa Jeffersonville ngayong gabi at magsasagawa ng tulad niyon, pag-uusap-usapan pa rin nila siya. Subalit alalahanin, dumating siya para gawin ng isang bagay. Yan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, matatagpuan niyon sa San Juan 5:19, makukuha niyo ang sagot. Sabi niya, katotohanan, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ito rin ang ginagawa ng anak. Ngayon, alam na dapat nila na iyon ay ang mismong pagpapatibay sa propesiya ni Moises, sapagkat palilitawin ng Panginoon ninyong Diyos ang isang propetang gaya ko. Napansin niyo ba nang makita niya ang lalaking iyon? Sinabi niya, alam ni Jesus na siya'y nasa ganung kalagayan ng maraming taon na. Kita niyo, bilang isang propeta, nakita na niya ang lalaking iyon sa ganung kalagayan. At nagpunta roon at nagpasikot-sikot siya sa gitna ng mga taong iyon. Nakikipag-gitgitan sa karamihan hanggang sa matagpuan niya ang naturang lalaki. Nilampasan ang mga lumpo, pilay, bulag at paralisado, gayon may isang taong puno ng habag. Subalit ang habag ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, napag-alaman natin na siya, dahil ayaw niyang sumali sa kanila, na ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanilang hanay. Ano pat isa siyang itinakwil. Ayaw niyang magkaroon ng anumang maliban pa doon, pumasok siya sa templo isang araw. Isang tao na pumasok doon at nadatnan ang bahay ng Diyos na sadyang halos napakakontaminado na katulad ng kung ano ito ngayon. Sila'y bumibili doon, nagbebenta, nagpapalit ng salapi. At pinagtataob niya ang mga lamesang may lamang salapi. Kumuha ng mga lubid at pinagtiri-tirintas ang mga iyon at pinagahampas ang mga nagpapalit ng salapi palabas ng templo. Galit na tiningnan sila at sinabi, nasusulat! Hallelujah! Ang bahay ng aking Ama ay bahay ng panalanginan at ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Kayo dahil sa inyong mga tradisyon ay iniwalang kabuluhan ang mga utos ng Diyos. Magagawa ba talaga ng isang ganyang klase ng mga tao na sumampalataya sa Kanya
Hindi po. Sila'y lubos ng nagmistulang baboy na naglublob sa putikan ng mga sosyalan at karumihan ng panahong yun. Hanggang sa lubusan na silang nanigas sa kalamigan ng kanilang iglesia, hanggang sa hindi na nila maramdaman ang mga pagyugyog ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi katakatakang magagawang mahipo ng munting babae ang kanyang damit at napagaling siya nito. At magagawang duraan ng isang lasing na sundalo ang kanyang mukha at wala siyang naramdamang bisa. Depende yun sa kung paano ka ba lumalapit dito. Depende yun sa kung ano ba ang hinahanap mo. Pag ikaw ay nagsisimba, depende yun sa kung ano ba ang hinahanap mo. Ngayon, nakita natin siyang nakatayo roon. Walang pag-aalinlangang nabalaan na siya ng mga tao. Nabalaan na, binalaan na ng mga saserdote ang mga tao. Ngayon, paririto siya sa susunod na Sabat dito. At kapag siya'y dumating, huwag niyo siyang pakinggan. Ngayon, maaari kayong dumalo at umupo rito. Pero huwag niyong pansinin kung ano ang sasabihin niya dahil hindi siya kabilang sa ating grupo. Isa siyang itinakwil. Wala siyang fellowship card, ni wala nga rin siyang organ, dalang papeles ng organisasyon. Wala siyang anumang ganun. Ano po ba siya? Isang rebelding kabataan na ipinanganak sa dako rito, ipinanganak na bastardo sa tahanan ng isang karpintero, na ipinaglihis siya ng isang ina bago pa sila ikasal, at sinisikap nilang pagtakpan ang naturang bagay sa pamamagitan ng kung anong supernatural na bagay. Alam naman natin na kapag dumating ang Mesiyas, siya'y papanawag sa mga daanan ng langit at paroroon sa ating punong saserdote at sasabihin, narito na ako, Kaypas. Subalit nalaman natin na hindi niya ginawa iyon sa ganong paraan, sapagkat hindi yun nakasulat sa salita na sa ganong paraan. Tradisyong gawa ng tao ang nagpapaniwala sa kanila niyon. Sinabi ng salita na darating siya kung paano lang siya talaga darating. At hayun nga siyang nakatayo roon na binabasa ang salita at sinasabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa harapan ng inyong mga mata. At nabigo pa rin silang makita siya o makilala siya, tulad nila noon sa lahat ng iba pang mga kapanahunan. Maaaring sinabi rin yun ni Noe noong araw na pumasok siya sa daong at nagsara ang pintuan. Itinaas marahil ni Moises ang bintana sa ituktok ng daong, dumungaw sa kapulungan, alalahanin, isinara ng Diyos ang naturang pintuan, at maaaring sinabi niya, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong paningin. Subalit huli na para sa kanila noon. Siya'y nakapangaral na ng 120 taon upang sikapin na mapapasok sila sa sasakyang pandagat na iyon na kanyang ginawa, na sinasabi sa kanila na ang sabi ng kasulatan, ganito ang sabi ng Panginoon, ulan. Subalit naghintay sila ng napakatagal. Subalit napakadaling masasabi ni Noe na ngayon sa araw na ito ay naganap ang kasulatan. Si Moises, nang araw ding iyon na bumaba ang haliging apoy sa bundok ng Sinai at nagpatotoo sa kanyang testimonya, maaaring nasabi ni Moises, ngayon naganap ang kasulatang ito. Si Moises, alam nyo na, ay isang tinawag na tao ng Diyos, isang propeta. Habang tinatawag siya na bilang isang propeta, kinakailangan niyang magkaroon ng supernatural na karanasan upang maging isang propeta. Kinakailangan niyang makatagpo ang Diyos ng mukhaan at makipag-usap sa Kanya. At isa pang bagay, kung ano ang sinabi niya ay dapat na maganap, kung hindi ay wala sanang naniwala sa Kanya. Kaya walang tao ang may karapatan na tawagin ang sarili niyang ganoon, hanggang sa makausap na niya ng mukha ng Diyos, doon sa likod ng isang disyerto sa kung saan man, kung saan nakatagpo niya ang Diyos, siya mismo. At ang lahat ng mga ateista sa mundo ay hindi kayang pangatwiranan sa kanya na baliwala lang iyon. Naroon siya, alam niyang nangyari iyon. Ang bawat Kristiyano ay dapat na magkaroon muna ng ganong karanasan bago sila magsalita ng anumang bagay tungkol sa pagiging isang Kristiyano. Ang talagang sarili mong karanasan. Kinausap ko ang aking pamangking lalaki kani-kanina lang, isang kalugod-lugod na katolikong kabataan na nagsabi, Tito Bill, kung saan-saan na ako nakarating, pumupunta sa kahit saang dako, nagsisikap na makasumpong ng isang bagay. Gabi-gabi bago magsimula ang pagtitipong ito, siya'y umiiyak. At sa gabi, nakakapanaginip siya ng mga panaginip na pumapasok siya, tumatakbong patungo sa altar, kung saan may nangangaral at nangungumpisal na siya'y nagkamali. Sabi ko, Melvin, kahit saang lugar mo man sikaping pumunta, gaano man karaming iglesia ang aniban mo, gaano man karaming aba Ginoong Maria ang bigkasin mo, o gaano man karaming basbas ang tanggapin mo sa mga tao, kailangan mong may panganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Iyon lang ang tanging bagay na magbibigay kasiyahan sa puso ng tao. Iyon ay, alam kong may panghalili sila sa panahon ngayon
sa pagiging isang ipinanganak na muli, ang makipagkamay ka lang sa mga ngaral at ilagay ang pangalan mo sa libro. Subalit mga kaibigan, yun ay isang dogma. Hindi yun katotohanan ng Biblia. Kung gayon nga ito, ang mga gawa ng mga apostol doon sa 2 kabanata ay dapat na ganito sana ang nakasulat. Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, lumabas ang pastor at nakipagkamay sa mga tao. Kundi ang sabi, nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, noong pasinaya ng iglesia, dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa ganung paraan dumating ang Espiritu Santo sa unang pagkakataon. Ganun itong dumarating palagi simula nung panahong iyon. Siya ay Diyos at hindi nagbabago. Ngayon, kinatitisuran nito ng mga tao. Sinasabi nila, yun ay para sa ibang panahon. Bueno, siya ay ganoon pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa tuwing natatanggap ng iglesia ang banal na espiritu, dumarating ito palagi na tulad ng una siyang dumating sa ilalim ng dati pa ring prescription, ang mga gawa 2:38, na hindi kailanman nagbago, hindi magbabago. Tulad ng prescription ng isang doktor para sa isang sakit. Magsusulat siya ng reseta para sa isang sakit, ganun nga ang ginagawa ng doktor. Dadalhin naman ito sa isang nakukunwang parmasyutiko, at kung hindi ganun kadaming gamot pangontra ang ilalagay niya dito, napakahina nito na wala itong may dudulot na mabuti sa iyo. Kung maglalagay naman siya ng labis na pangontra dito, ito'y papatay naman sa iyo. Kinakailangang masunod ito ng ayon lamang sa doktor. At ang preskripsyon ng doktor kung paano matatanggap ang banal na espiritu ay ibinigay sa atin ni Dr. Simon Pedro nung araw ng Pentecostes. Bibigyan ko kayo ng preskripsyon. Magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang preskripsyon ay para sa kanila na nangasa malayo at maging gaano man karami ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ang walang hanggang preskripsyon. Karoon ng ganitong karanasan si Moises noon. Nagpunta siya doon sa bansang iyon at nagsimula siyang sabihin sa mga tao, nakatagpo ko ang isang haliging apoy. Yun ay nasa isang nagliningas na palumpong. At sinabi niya sa akin na sabihin ko sa inyo, ako yaong ako nga. Yumaon ka, ako'y sasa iyo. Dalhin mo ang tungkod sa iyong kamay at hawakan mo itong nakataas doon sa Ehipto. Ano man ang hilingin mo ay mangyayari ito. Bueno, marahil ay may kung sinong saserdote ang nagsabi, walang kwenta. Subalit nang kanilang makita ang mga tunay na pangyayari nito na natupad na nangyari, hindi na nila ito mapigilan pa. Alam nilang siya'y isinugo ng Diyos. Kung gayon, kung sinabi ni Moises na nakita niya iyon at nagpatotoong ito'y siyang katotohanan, kung gayon ay obligado ang Diyos, kung iyon ang katotohanan, na kilalanin at pagtibayin ng salita ng taong iyon bilang siyang katotohanan. Totoo yun. Kung tumayo doon si Yesus Kristo at binasa noong araw na iyon ang ngayon naganap ang salitang ito sa harap nyo, obligado ang Diyos na papangyarihin ang salitang iyon. Nakatayo tayo ngayong gabi rito at sinasabi na si Yesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Obligado ang Diyos na patotohanan na ganoon nga iyon. Sapagkat ito'y kanyang salita. Ngayon, ano ang ginagawa nito? Nangangailangan ng pananampalataya sa paniniwala rito. Kinakailangan ang pananampalataya sa paniniwala sa kanyang salita na ito nga ay ang katotohanan. Pansinin kung ano ang naganap noong ilabas ni Moises ang mga anak at ang lahat ng mga sumunod sa kanya. Ang mga hindi sumunod ay nanatili sa Ehipto. Subalit yung mga sumunod kay Moises, nang sila'y magsilabas sa dagat na pula at mapunta sa ilang, ay bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai. Inagliyab ng haliging apoy na iyon ang buong kabundukan. At isang tinig ang nangusap mula roon. At ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Naglakad marahil si Moises doon sa harap ng bayan at nagsabi, ngayon, ang kasulatan na sinabi ko sa inyo bilang kanyang propeta ay mangyayari. Sa araw na ito, sinabi ko sa inyo na kinatagpo ako ng Diyos at doon sa nagniningas na palumpong sa isang haliging apoy. At sinabi niya ang ganito, ito'y magiging isang tanda. Dadalhin mo ang bayan pabalik mismo sa lugar na itong muli. At naroon ang Diyos sa siyaring haliging apoy na sinabi kong kinaroroonan niya, na nasa ibabaw mismo ng bundok. Ngayon naganap ang propesiyang ito.
Narito siya para pagtibayin na ang mga bagay na sinabi ko ay ang katotohanan. Bigyan pa nawa tayo ng Diyos ng mga kalalakihang ganoon, na totoo at matapat at nagsasabi ng katotohanan, na mapatututuhanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na ang kanyang salita ay nananatiling katotohanan. Siya'y nananatili pa rin siyang kahapon at magpakailanman. Bakit naman niya hindi ito gagawin? Ipinangako na niyang gagawin ito. Maaring ganon din ang nasabi ni Josue. Noong araw na makabalik siya sa Kadesh Barnea, kung saan sila'y naglakbay ng napakalayo doon sa ilang, pinag-aalinlanganan nila ng naturang lupain ay ang uri nga ng lupain na sinabi ng Diyos na magiging ganun nga. Subalit sinabi ng Diyos na ito'y mabuting lupain. Inaapawan ito ng gatas at pulot. At sina Josue at Caleb lang ang dadalawang maniniwala rito. Mula sa iba pang 10 na umalis. Nang sila'y makabalik na, dala na nila ang katibayan. Meron silang isang bungkos ng ubas na 2 malalakas na lalaki lang ang makakabuhat. Maaring tumayo roon mismo sina Josue at Caleb at sinabi, ngayon naganap ang kasulatang ito. Narito ang katibayan na iyon nga isang mabuting lupain. Tiyak nga. Bakit? Hayan ang katibayan na iyon ay isang mabuting lupain. Saan kayo kailanman makakakuha ng ganyang mga bagay na tulad niyan sa Ehipto? Walang ganong mga lugar. Subalit sa araw na ito'y naganap ang kasulatang ito. Maaring nasabi niya ang bagay na yun din naman nang magpropesiya siya at sinabing, babagsak ang mga pader ng Jericho pagkatapos nilang makapagmarcha paikot ng 7 beses. 7 araw, 7 beses kada araw. At nang sila'y magmarcha paikot niyon sa huling pagkakataon, ay bumagsak ang mga pader. Maaring tumayo si Josue noon at nagsabi, sa araw na ito, ang Pangulong Kapitan ng Hukbo ng Panginoon na nagsabi sa akin ilang linggo na ang nakalibas na mangyayari itong tulad nito. Ngayon naganap ang kasulatang ito. Naroong nakabagsak ang mga pader na napatag na sa lupa. Tayo na, kubkubin na natin ito sa atin ito. Ngayon naganap ang kasulatang ito. Gaanong kamangha-mangha na nanindigan ang mga tao ng Diyos para sa mga bagay na tama. Ang Israel, doon sa ilog, nang kanilang arihin ng lupain ay tumawid na. Paano kaya nila gagawin iyon? Buwan iyon ng Abril. Rumaragasan ng pababa ang mga baha dahil natutunaw na ang niebe doon sa Judea. Oh, para bang ang hina namang general ng Diyos? Para dalhin ang bayan niya roon sa buwan ng Abril kung kailan ang Jordan ay higit na mataas kumpara sa dati ng taas nito. Kung minsan, maaring makahinto ako rito kung may oras pa ako, para bigyan ko kayo ng kaunting tip. Kung minsan maaring kayo ay nakaupo riyan na may kanser o nakaupo marahil kayong may sakit. Iniisip nyo, bakit ako na isang Kristiyano ay magkakaganito? Bakit ako nakaupo ng ganito kung Kristiyano ako? Kung minsan, hinahayaan ng Diyos na magdilim ng husto ang mga bagay-bagay hanggang sa hindi nyo na makita ang itaas ang paligid o kung saan pa man. At pagkatapos siya'y dumarating at gumagawa ng daan dito para sa inyo. Upang masabi nyo, ngayon nagaganap na ang kasulatang ito na kanyang ipinangakong gagawin. Inayaan niya ang mga anak na Hebreo na maglakad mismo sa hurno ng nagniningas na apoy. Sabi nila, kaya kaming iligtas ng aming Diyos mula sa apoy na ito sa hurno. Subalit gayon pa man, hindi kami yuyukod sa iyong rebulto. Nang lumabas sila roon na may amoy ng hurno sa kanila, na walang amoy ng hurno pala sa kanila, maaaring nasabi nila, ngayon naganap ang kasulatang ito. Nang lumabas si Daniel mula sa yungib ng mga leon, nasabi rin niya marahil ang ganoon, si Juan Bautista. Pagkatapos ng 400 taon ng makasimbahang katuruan, hindi katakatakang magulo ang iglesyang iyon ng panahong iyon. Noong magpakita siya doon sa ilang sa Jordan, marahil ay tumayo mismo siya roon sa pampang tulad ng ginagawa niya noon at sinabi, ngayon, ang kasulatang ito, Isaias 40 ay naganap na. Gaanong makahihinto ako rito at sabihin sa inyo kung ano ang sinabi sa akin ng matandang pari? Sabi, anak, hindi mo natapos ang mensaheng iyon. Sabi ko, sige lang. Sabi niya, ibig mo sabihin hindi yan nakikita ng mga Pentecostal? Sabi ko, hindi. Sabi niya, nakikita ko ito at isang Katolikong pari pa man din. Sabi niya, bakit hindi ka nagpatuloy? Sabi ko, sige lang. Sabi niya, luwalhati sa Diyos, nakikita ko ito. Nang mga oras na iyon ay bumaba ang banal na espiritu sa kanyang kapatid na babae na nooy nakaupo roon sa pagpupulong. At tumayo siya na nagsasalita sa iba't ibang wika at ibinigay ang paliwanag ng mismong bagay na pinag-uusapan namin ng naturang pari doon sa entablado. Ang buong iglesia, ang buong lugar ay umugong sa hiyawan. Nagpatuloy na umabot hanggang sa kumbensyon ni Oral Roberts noong nakarang linggo
o noong linggo bago nitong huli at naging usap-usapan sa kumbensyon kung paano na ang paring iyon na nakapasailalim sa Espiritu Santo ay nahayag doon sa pamamagitan ng isang babae. Kapatid niyang babae yata iyon sa palagay ko. Tungkol sa nangyayari doon sa entablado. At inihayag ang bagay na iyon na aming inililihim noon. Ang oras na ating kinabubuhayan. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Sa araw na ito ay dumating na ang mga liwanag sa gabi at hindi natin makita ito. Pansinin, sabi ni Juan, sa araw na ito ay ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tulad ng sinabi ni Propeta Isaias. Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Hindi nila iyon naunawaan. Sasabihin, oh, ikaw si Jesus. Ikaw ang Kristo pala. Sabi niya, hindi ako ang Kristo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang panyapak. Subalit sabi niya, siya'y nakatayo sa gitna ninyo sa isang dako. Sapagkat tiyak siyang paroroon nga siya. Siya'y paroroon sa kanyang panahon, sapagkat sinabi ng Diyos sa kanya na siya ang magpapakilala sa Mesiyas. Isang araw, isang kabataang lalaki ang dumating na naglalakad padaan doon at nakakita siya ng isang parang ilaw sa uluhan niya, isang tanda. At sumigaw siya, narito ang kordero ng Diyos. Ngayon naganap ang kasulatang ito sa harapan niyo. Iyak nga, nung araw ng Pentecostes, kung paanong tumayo si Pedro at binanggit ang kanilang kasulatan ng Joel 2:38. Samantalang silang lahat ay nagtatawanan, ang mga taong yun, hindi sila makapagsalita ng kanilang sariling wika, sila'y nagdadadaldal ng ibang bagay. Ang sabi ng Biblia, mga nagkabahabahaging dila. Ang nagkabahabahagi ay isang nahati na dila, hindi yung walang sinasalita, mabilis lang ang pagsasalita. Mga nagpaparot parito na parang isang grupo ng mga lasing na tao. Sabi nilang lahat, bueno, lasing ang mga taong ito, tingnan nyo nga sila. Tingnan niyo kung paano sila kumikilos, kung paano ganon silang mga babae at lalaki, mga magugulo sila. Sabi nung relihiyosong grupo noong panahong yun. Tumayo si Pedro sa gitna nila. Sabi, mga kababayan at mga kapatid, kayong mga nananahan sa Jerusalem at kayong mga nananahan sa Judea, mga alaman nawa ninyo ng mga taong ito ay hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala. Yamang ngayoy oras ng 3 lamang ng araw. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel. Mangyayari sa mga huling araw na aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Sigurado, si Luther ay nasa eksaktong panahon noon. Si Wesley ay nasa eksaktong panahon noon. Ang Pentecostes ay nasa eksaktong panahon noon. Walang hindi nakahanay. Ngayon, hinihiling ko sa inyong isaalang-alang ang kapanahunan at oras na ating kinabubuhayan ngayon sa ipinangakong salita para sa araw na ito. Kung doon sa mga ibang kapanahunan noon ay masasabi ng mga tao, ngayon ang kasulatang ito. Ngayon ang kasulatang ito. Kung ganoon, paano naman ang kasulatan para sa araw na ito? Ano ba ang ipinangako para sa araw na ito? Saan na tayo nakatayo? Anong oras na ang kinabubuhayan natin? Samantalang pumipintig na ang orasan, ang makaagham na orasan, na 3 minuto na lang bago maghating gabi. Nanginginig na ang sanlibutan. Nasa higaan na ng kabulukan ng iglesia. Doon ay walang nakakaalam kung saan na sila nakatayo. Anong oras na ba ng araw na ito? Paano naman ang kasulatan para sa araw na ito? Ang mga kalagayan ng iglesia o ang mga kalagayan ng iglesia ngayon. Sa sanlibutan, sa politika, ang ating sistema sa sanlibutan ay talagang bulok na. Hindi ako politiko, ako isang Kristiyano. Subalit wala akong pakialam sa usapang pampolitika. Ngunit gusto ko lang sabihin na sila'y parehong mga bulok sa magkabilang panig. Bumoto ako minsan. Yun ay para kay Kristo. Tiyak akong mananalo. Bumoto laban sa akin ang diablo at bumoto si Kristo para sa akin. Depende sa kung saan ko ilalagak ang aking boto. Ako'y nagagalak na inilagak ko ito sa kanya. Sabihin na ng sanlibutan kung ano ang gusto nila. Naniniwala pa rin akong siya'y nananatiling siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Patutunayan niya ito. Tiyak na gagawin niya. Tiyak nga, dumarami na talaga ang krimen, ang pagkadelinkwente ng mga kabataan. Tingnan niyo ang bansa natin, na minsay naging bulaklak ng mundo. Ang dakilang demokrasya natin na naitatag noon sa pagpapahayag ng kalayaan. At nilagdaan noon ang pagpapahayag ng kalayaan at nagkaroon tayo ng demokrasya.
at sa ating mga dakilang ninuno at ang mga bagay na ginawa nila noon. Isang dakilang bansa ang meron tayo noon. Subalit nabubulok na siya ngayon at gumuguho at mayayanig at bumibigay na at pinipilit na buwisan ng mga tao para makakuha ng pera para ipadala sa malayo upang bumili ng pakipagkaibigan sa kanilang mga kaaway. Ibinabato naman nila ito pabalik sa ating mga mukha. Unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig, at patuloy pa rin kumikilos patungo sa pangatlo na. Sigurado, bulok ang politika. Marumi na, bulok na hanggang sa kailaliman. Sadyang eksakto sa kung ano ang sinabi ng Mateo 24 na magiging kahinatnan nito. Ang bansa ay magiging laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ang lahat ng mga bagay na ito ay magaganap. Isaalang-alang na natin ito ngayon. Sige, pansinin ang isa pa. Ang paglago ng makaagham na pananaliksik. Ngayon isang beses, isa lamang, nagpunta noon ang lolo ko para makipagkita sa lola ko sa isang kariton ng baka. Ngayon, eroplanong jet na, o maging pag-ikot pa nga sa ere, patungo sa labas ng kalawakan. Ang dakila nitong paano, sino nagsabi nito? Ang Daniel 12:4 ay nagsabi, ang karunungan ay lalago sa mga huling araw. Nakikita na natin ang oras na kinabubuhayan natin. Pansinin ngayon ang kalagayan ng sanlibutan, ang kalagayan ng agham. At pansinin muli ngayong araw, diyan sa ating sistemang pang-edukasyon. Ngayon, huwag nang sikaping itanggi ito. Meron akong mga balitang ginupit tungkol sa pagtuturo ng sex sa ating simba, sa ating mga paaralan, ng mga batang mag-aaral na magkaroon ng sexual na ugnayan sa isa't isa para makita kung pwede silang makipag-asawahan sa sanlibutan. Siya nga po, paano naman sa ating kaparian? Ngayong gabi, mayroon akong isang artikulo na mula sa dyaryo doon sa dako ng Los Angeles, California, kung saan isang grupo ng mga mangangaral na mga Baptist at mga Presbyterian na mga ministro ang nagdala ng isang grupo ng mga homosexual at nagsagawa ng pagka-homosexual. Nang sabi, sinisikap daw nilang akayin ng mga ito sa Diyos. Samantalang isa yan sa mga sumpa ng panahong ito, ang isang sodomita, at hinuli pa nga sila ng mga pulis. Ngayon, nasaan na tayo? Nabulok na sa ilalim natin ang buong sistema natin. Nakita ko ang pagdami ng mga homosexual sa buong Estados Unidos na 20 o 30% ang inihigit kaysa noong nakaraang taon. Isipin nyo nga iyon. Lalaki na nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, sadyang kagayang-kagaya ng ginagawa nila noon sa Sodoma. Dumadami na talaga ang krimen, ang pagkadelinkwente ng mga kabataan. Anong oras na ba ang kinabubuhayan natin? Ngayon, naganap ang salitang ito ng propesiya. Ang mundo ng relihiyon, ang iglesia mismo. Ang iglesia, ang tinawag palabas na iglesia na tinatawag nating ang tinawag palabas na iglesia. Ang huling kapanahunan ng iglesia. Ang kapanahunan ng iglesyang Pentecostal. Nasaan ba ito? Ito'y nasa Laodicea, tulad ng sinabi ng kasulatan. Ngayon ay ibinabana nila ang pamantayan. Halos wala nang suot ang kanilang kababaihan. Ang kanilang mga kalalakihan ay ito'y nakakapangilabot na bagay. Ang iba sa kanila na nag-asawa na ng 3 o 4 na beses. Nasa mga kapulungan pa nga ng mga diakono at lahat na. Nagpabaya na sila at nagpasok na ng kabulukan. Sapagkat naupo sila sa naturang mga kapulungan at piniling pumanig sa sanlibutan. At ngayon, may mga mas magagandang gusali na sila ngayon higit kailan paman. Sa isang lugar nga, ang isa sa kanila ay nagtatayo ng isang $50 milyong na auditorium. $50 milyong. Mga Pentecostal, naroon lang yun dati sa may sulok. 50 taon na ang nakakaraan na pumapalo ng isang tamborin. Sabi, kami, sapagkat sinabi ng kasulatan sa Apokalipsis 3, na ikaw ay mayaman, sabi, ako'y mayaman, nakaupo akong reyna, hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, dukha, hubad, bulag, at hindi ito nalalaman. Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong paningin. Amen. Ang amen ay nangangahulugang sinawa. Hindi ko inaamenan ang aking sarili, kundi ang ibig kong sabihin ay naniniwala akong ito'y ang katotohanan. Ngayon naganap ang kasulatang ito. Ang iglesyang Pentecostal ay nasa kalagayang Laodicea. Oo, nagsisilundag pa rin sila at humihiyaw at nagwawala kapag tumutugtog ang musika. Kapag humihinto na sa pagtugtog ang musika o ang bitnik na musika na tinutugtog ng ilan sa kanila at tinatawag itong Kristyanismo. At sa tuwing humihinto iyon, ay nawawala ng lahat ang kalwalhatian. Oo,
Kung totoong pagpuri nga ito sa Diyos, walang sapat na mga pito at sapat na kapangyarihan sa sanlibutan para patigilin ito. Kapag talagang galing ito sa Diyos, hindi na kinakailangan pa ng musika para mapasigla. Kinakailangan ng Espiritu ng Diyos para bumaba rito. Iyon ang gumagawa nito. Matagal na nilang nakalimutan ito, sapagkat inuri na nila ang banal na Espiritu bilang paunang katibayan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. At narinig ko na ang mga dyablo at mga mangkukulam na nagsalita rin sa iba't ibang wika. Ang banal na Espiritu ay ang salita ng Diyos na nasa inyo, na ipinakikilala ang sarili nito sa pamamagitan ng pagtanggap sa salitang iyon. Maliban doon, hindi na ito maaaring maging ang banal na Espiritu. Kung sinasabi nitong ito'y ang Espiritu Santo at itinatanggi ang isang salita ng Bibliyang yan, hindi ito maaaring maging ang Espiritu Santo. Iyon ang katibayan kung naniniwala nga ba kayo o hindi. Pansinin, ang isa pang dakilang tanda, ang mga Hudyo ay nasa kanila ng sariling lupain, sa sarili na nilang bayan, sarili nilang pera. Isa lang kasapi ng United Nations. May sarili na silang hukbong sandatahan. Meron na sila ng lahat ng bagay. Sila'y nasa kanila ng sariling lupain, na sinabi ni Jesus, pag-aralan nyo ang talinghaga ng puno ng igos. Hayun na sila, balik na mismo sa kanilang sariling bayan. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Ang mga Hudyo ay nasa kanilang sarili ng lupain. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Ngayon, ang kasulatang ito, ang Mateo 24 ay naganap na. Ang sanlibutan ay nasa isa ng pagkabulok, ang lahat-lahat tungkol dito. Mga bansa laban sa mga bansa. Mga paglindol sa iba't ibang dako. Malalakas na mga ipo-ipo na bumababa, inuuga ang mga bansa at iba pa. Matitinding mga kalamidad sa lahat na ng dako. Ngayon, naganap ang kasulatang ito. Ngayon, nalaman natin ang kalagayan ng sanlibutan. Nakikita natin kung saan ang karaniwang iglesia, organisasyon, denominasyon. Nakikita natin kung saan na sila naroroon. Nakikita natin kung saan na naroroon ang mga bansa. At nakikita natin na sa araw na ito, ay naganap ang mga pangakong ito. Ngayon, subalit sa panahong ito ay may darating na isang makapangyarihan na maharlikang binhi ni Abraham. Yun ang eksaktong magiging kung ano nga ito, magiging maharlikang nobya para sa maharlikang ipinangakong anak. Tulad ng ipinangusap ko kagabi, hindi ito magiging natural na binhi. Ito'y magiging espiritual na binhi. Merong lilitaw na isang espiritual na nobya na siyang magiging maharlikang binhi ng maharlikang pananampalataya ng maharlikang anak ni Abraham. Siya'y lilitaw sa eksena sa mga huling araw. At ang panahon at ang lugar ay isang pangako na ibinigay sa kanya. Ayon sa Malakias 4 sa isang kasulatan, ay may isang mensaheng lilitaw na yuyugyog sa mga puso ng mga tao pabalik na muli mismo sa mga apostolikong magulang. May isang lilitaw sa eksena sa kapangyarihan ni Elias na lilitaw sa eksena. Isang taong makailang na lalabas at magkakaroon ng isang mensahe na diretso mismong tumuturo pabalik sa salita. Yan ang oras na ating kinabubuhayan. Kung gayon, isaalang-alang ngayon, hinihiling ko sa inyo sa oras na ito, kayong mga naririto na taga Jeffersonville, noong 1933, ang supernatural na liwanag na bumaba doon sa ilog ng araw na iyon, noong nagbabautismo ako ng 500 sa pangalan ni Jesus Kristo, habang mga nasa 20 taong gulang na kabataan pa noon. Ano ba ang sinabi nito, Jeffersonville? Ano ba iyon noon na nasa paanan ng Spring Street doon? Noong ang Courier Journal sa palagay ko'y ang Louisville Herald iyon, ang naglathala ng artikulo tungkol dito, diretsong nakarating ito sa Associated Press patungo hanggang sa Canada. Kinupit yun ni Dr. Lee Vail mula sa dyaryo na umabot pa doon sa Canada noong 1933. Noong binabautismuhan ko na ang aking 17 tao sa ilalim ng saksing ito. At alam nyo na ang kadugtong pa ng kwento. Noong nakatayo ako roon na binabautismuhan ang 17 tao, isang liwanag ang bumaba noon mula sa langit, na nagliliwanag pababa mula doon sa itaas na parang isang bituing bumababa galing sa langit. Isang tinig ang nagsabi, kung paanong isinugo si Juan Bautista upang maging tagapagpauna sa unang pagparito ni Kristo, ang iyong mensahe ay mangunguna sa kanyang pangalawang pagparito sa buong sanlibutan. Ngayon, naganap ang kasulatang ito. Sa araw na ito, ipinangako ito ng Diyos. Anong nangyari?
Ngayoy lumibot ito sa buong mundo. At nang bumaba ang Diyos doon at sinabi iyon, nang ako'y maliit pang bata sa isang nagniningas na palumpong, o isang palumpong doon na nagniningas sa pamamagitan ng isang haliging apoy dito sa lugar ng Waten sa Utica Pike, habang nag-iigib ako noon ng tubig doon, mula doon sa Kamalig hanggang sa isang iligal na destilerya ng alak. Alam niyo na ang katotohanan nito. Sabi niya, huwag na huwag kang maninigarilyo o magiinom o dungisan ang iyong katawan sapagkat may gampanin kang gagawin paglaki mo. Sumasaksi ako doon na iyon ang katotohanan na nakita ko talaga ito. At ang Diyos, tulad ng ginawa niya kay Moises, ay nangusap sa harap ng kongregasyon doon at ang sabi, ito ang katotohanan. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa gitna natin. Masdan kung ano ang sinabi niya tungkol sa naturang pagkilala at kung paano ito mangyayari. Mula sa pagpapatong noon ng mga kamay sa kanila hanggang sa pag-alam sa lihim ng kanilang puso. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa harap mismo ng inyong paningin. Ang mga pangakong ito na ipinangako. Pansinin, ang lahat ng mga pangakong ito ay pinagtibay at pinapangyari ng Diyos ng pangako. Tingnan nyo, nakasabit sa Washington DC ngayong gabi, ang larawan ng anghel ng Panginoon. Habang si George J. Lacey, ang punong tagasuri ng bakas ng daliri at dokumento ng FBI para sa gobyerno ng Estados Unidos, ay sinuri ito mula sa Houston, Texas at sinabi, ito lang ang nag-iisang supernatural na persona na nakuhanan ng larawan sa buong mundo. Siguradong alam niya, siya na ang pinakamahusay sa mundo para dito. Pansinin, naroon itong nakasabit bilang siyang katotohanan. Ang siya ring haliging apoy na nanguna sa Israel noon doon sa ilang. Nangunguna ito ngayon. Ang ganun ding uri ng mensahe ng lumabas kayo mula sa Ehipto. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Batid niyo na ang mensahe na kanyang sinabi. Tingnan niyo ang pangitain tungkol sa Tucson. 3 taon na ang nakararaan. Noong nakatayo ako roon sa daanan, noong 5 taon bago pa iyon ay sinabi na niya, sa araw na magtulos ang lungsod sa harap ng tarangka na iyan, pumunta ka na sa kanluran. Ang aking mga kasama sa tabernakulo na narito ay alam yung prop noong panahong yun. Siya nga, at noong araw na naroon si Ginoong Goins at sila at ibinao ng tulos na iyon, sinabi ko sa asawa ko, may kung anong ibig sabihin nito. Sabi niya, ano iyon? At pumasok ako at tinignan ko ang maliit kong libro, hayon nga iyon. At nang sumunod na umaga ng 10:00, habang nakaupo ako roon sa kwarto ko roon, mga 10:00, ay bumaba ang anghel ng Panginoon. Sabi niya, pumunta ka sa Tucson, ikay paroroon sa hilagang silangan ng Tucson. At may darating na 7 anghel sa isang grupo na uuga sa buong lupa sa palibot mo. At sabi, sasabihin na sa iyo mula roon, ilan ba ang nakakaalala niyan dito? Matagal na bago pa iyon mangyari. May mga kalalakihang nakaupo rito mismo sa gusaling ito ngayong gabi na naroon mismo noong mangyari yun. At sabi, ang 7 selyo ng mga nakatagong hiwaga ng buong Biblia ay bubuksan na. At magiging ganap na ang Apokalipsis 10. Nasa mensahe ng ika-7 anghel ay mangyayari ang mga bagay na ito. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa harapan ng ating mga mata. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Noong nakaraang taon, habang nakatayo sa sharing lugar, si Ginoong Woods dito at ako sa pag-akyat sa itaas ng burol na medyo nagdadalamhati tungkol sa kanyang asawa na may sakit noon. Sinabi ng Espiritu Santo, dumampot ka ng bato na nakalapag dyan, ihagis mo ito sa ere. Pagbaba nito, sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon. Mayroong paghatol na tatama sa lupa. Sabihin mo sa kanya na makikita niya ang kamay ng Diyos sa mga susunod na ilang oras. Sinabi ko kay Ginoong Woods na narito ngayong gabi. At palagay ko 8 o 10 sa mga kalalakihan o 15 ang naroon noong panahon ng mangyari yun noong kinaumagahan. Kung saan bumaba ang Diyos sa isang ipu-ipo at tinungkab ang bundok doon sa paligid namin. At pinutol ang mga taas ng mga puno at gumawa ng 3 pagsabog at sabi, tungo na ang paghatol sa kanlurang baybayin. 2 araw pagkatapos niyon, muntik nang lumubog ang Alaska sa kailaliman ng lupa. At magmula noon, parot parito na sa naturang baybayin ang mga buga ng paghatol ng Diyos laban sa espiritual na tabing na iyon. May bakal na tabing, may kawayang tabing, at meron ding kasalanan na tabing. Naglakbay ang kapihasnan kasama ng araw. Gayon din naman ang Ebanghelyo. Nanggaling sila sa silangan at nagtungo pa kanluran tulad ng pagkilos ng araw. At ngayon,
Ito'y nasa kanlurang baybayin na, wala na itong isusulong pa. Kung papalaot pa ito, babalik na itong muli sa silangan. Sinabi ng propeta, darating ang isang araw na hindi matatawag na gabi o araw, isang mapanglaw na araw, punong-puno ng ulan at hamog. Sapat lang na malaman kung paano sumali sa isang iglesia o ilagay ang pangalan ninyo sa isang libro. Subalit magliliwanag pagsapit ng gabi. Ngayoy naganap ang kasulatang ito. Ang siyering SUN na sumisikat sa silangan ay ang siyering SUN na lumulubog sa kanluran at ang siyering SON ng Diyos na dumating sa silangan at pinatotohanan ng kanyang sarili bilang Diyos na nahayag sa laman ay ang siyering SON ng Diyos dito sa kanlurang bahagi ng daigdig na ipinakikilala ang kanyang sarili sa gitna ng iglesia ngayong gabi bilang siyering kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang panggabing liwanag ng anak ay dumating na. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa harapan natin. Saan na ba tayo naroon sa Abrahamic na kapanahonang ito? Saan na ba tayo naroon dito sa dakilang panahon na ito na kinatatayuan natin? Ang dakilang panahon na kinabubuhayan natin. Ang lahat ng mga pangitain ay naganap na. Paano naman noong ang isang munting kaibigang ministro natin dito, isang kasamahang kapatid na iglesia, na si Junior Jackson, ay nagmamadaling pumunta sa atin isang gabi na naroon ako. Sabi, nagkaroon ako ng isang panaginip, kapatid na Branham na bumabagabag sa akin. Nakita ko ang lahat ng kapatiran na nagtipon sa itaas ng isang burol. At sabi, sa burol na ito ay tinuturuan mo raw kami mula sa mga titik na nakasulat, na para bang sa ilang titik na nakaukit na nung panahong iyon sa bato. Noong matapos mo iyon, natapos ang lahat ng iyon. Ay sinabi mo sa amin, sabi, magsilapit kayong maigi at kaming lahat ay naglapitan. Sabi, dumukot ka sa kung saan at para bang kumuha ka ng isang bareta at hinataw para buksan ang itaas nitong maliit na piramide. Nang mabuksan nga ito, sabi, batong granito na walang nakasulat dito. At sinabihan mo kami na tumingin dito. At kayong lahat, kaming lahat ay nagsimulang tumingin. Sabi, lumingon ako at napansin kong papunta ka sa kanluran na sadyang kasing tuloy ng makakaya mo patungo sa lubugan ng araw. Ilan ba ang nakakaalala nito? At tumayo pa ako roon saglit hanggang sa ihayag ito ng Espiritu Santo. Sabi ko, ang buong Biblia, gaya nga ng mga nahayag na sa tao, sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na Espiritu. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng mga ito ay nahayag na. Subalit may mga lihim na nakatago sa loob, sapagkat ang Biblia ay naselyuhan ng 7 selyo. Kailangan kong pumaroon para makita ito. Noong umaga na bumaba ang 7 anghel at pinasabog ang lupa at tumilapon ng mga bato kung saan-saan. 7 anghel ang tumayo roon at nagsabi, bumalik ka sa Jeffersonville kung saan ka nanggaling. Sapagkat ang 7 selyo ng 7 hiwaga ay bubuksan na. Ito na tayo ngayon na naunawaan na ang binhi ng serpiente. Sa loob ng ilang araw, kung loloobin ng Diyos, ay maunawaan natin ang pagiging tama ng pag-aasawa at diborsyo. At ang lahat ng mga ito na binuksan ng Diyos ang bawat selyo, ang mga hiwaga simula pa ng pagkatatag ng sanlibutan at ating patuloy na ikinagagalak ang presensya ng kanyang mga pagpapala. Totoo yun. Sa araw na ito, ang kasulatang ito. Naglathala ang Life Magazine ng isang artikulo tungkol dito. Mahiwagang pabilog na liwanag pumaytaas sa papawirin sa ibabaw ng Tucson at Phoenix. Ganoon din sa sinabi ko sa inyo, halos mag-iisang taon bago pa ito nangyari. Kung paano ito mangyayari at tulad sa isang tatsulok, nakasabit ang naturang litrato sa bahay-sambahan doon. Kayo na nakakuha ng magazine na iyon ay meron ito. Hayun ito, sadyang ganoong-ganon nga. Sabi nila, 27 milya ang taas nito at 30 milya ang lapad. Hindi pa rin nila maunawaan kung anong nangyari. Ito'y lumitaw ng mahiwaga at mahiwaga rin nawala. Sina kapatid na Fred Sotman, kapatid na Gene Norman at ako ang nakatayo noon doon. Ang tatlo ay saksi. Gaya ng kanyang isinama sa itaas ng bundok sina Pedro, Santiago at Juan para sumaksi. Tumayo roon at pinagmasdan iyon nang mangyari iyon at nakitang maganap iyon. Hayun ito na nakalutang noon sa kalangitan. Napakalayo, walang halumigmig, walang hamog o kung anuman para makabuo ng ulap. Paano sila makakapunta roon? Iyon ang mga anghel ng Diyos na pabalik na pagkatapos ng kanilang mensahe. Ngayoy, naganap ang propesiyang iyon sa ating kalagitnaan. Ngayoy, naganap na ang kasulatang ito. Pagmasdan, nabuksan na ang 7 selyo. Ang ipu-ipu ay papunta na sa kanlurang baybayin. Ngayon, huwag ninyong palampasin ito, tulad ng ginawa nila noong mga nagdaang panahon. Ngayon, ang ating pansin, tumutok ng kaunti sa ating panahon.
Ano ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa panahon ngayon at tungkol sa panahong kinabubuhayan natin? Si Jesus na nagsasalita noon. Wala na akong panahon para talakayin ang lahat ng mga iyon. Ngunit gusto kong kunin ang isang ito bago tayo magtapos. Sabi ni Jesus sa San Lucas, 17 kabanata, sa 30 talata, si Jesus Kristo, ang salita mismo, sinasampalatayanan niyo ba iyon? Si Jesus Kristo, ang salita mismo na nagkatawang tao, ay nagsalita at nagsabi kung magiging ano ang salita sa huling panahon, kung ano ang magiging tanda ng wakas ng sanlibutan. Sinabi niya sa kanila na maglalaban-laban ang mga bansa. Ngunit sinabi niya kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay niyahayag na. Ngayon, nang dumating sa lupa si Jesus, dumating siya sa pangalan ng 3 anak. Anak ng tao na isang propeta, anak ng Diyos, at anak ni David. Ngayon, namuhay siya noon dito sa lupa. Hindi niya talaga sinabi noon na siya ay anak ng Diyos. Ang sabi niya, ako ang anak ng tao. Si Jehovah mismo ay tinawag si Ezekiel at ang mga propeta na anak ng tao, sapagkat kinailangan niyang maparito upang tuparin ang kasulatan bilang isang propeta. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propeta na gaya ko. Iyon ang dahilan kaya hindi siya maaaring maging ang anak ng Diyos doon noon, sapagkat siya ay anak ng tao. Siya, dumating ang salita sa mga propeta at siya ay ang salita sa kabuuan nito. Ang anak ng tao ang pangunahing propeta. Hindi ang pangunahing propeta, kundi ang Diyos na propeta. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman ay nasa kanya. Sa makatwid, siya ay ang anak ng tao. Ngayon, sa loob ng 2,000 taon, nakilala natin siya bilang anak ng Diyos, Espiritu. At sa millennium, siya ay magiging anak ni David doon sa trono. Alam nating lahat iyon na mga naniniwala sa mga kasulatan. Ngayon, sinabi ni Jesus, sa dulo lamang nitong kapanahunan ng iglesyang kinabubuhayan natin, na ang anak ng tao ay mahayag na muli sa gayon ding paraan tulad noon, kung paano noon sa Sodoma. Pagmasdan kung papaano, batay sa kasaysayan, na ibinigay niya ito. Sabi niya, kung paano ang nangyari sa mga araw, una, ni Noe. Kung paano sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawahan, pinapag-aasawa. Katapos ay kanyang dinala doon na kasunod niyon, sa huli, doon na sa anak ng tao sa Sodoma. Dahil dooy nakikipag-ugnayan siya noon sa mga Hudyo. Dito sa Sodoma ay nakikipag-ugnayan naman siya sa mga Hentil. Doon, nilunod niya silang lahat noon sa tubig sa paghatol. Dito, sa mga Hentil, sinunog naman niya silang lahat noong araw ng Sodoma. Tama nga, ang mundo ng mga Hentil doon ay sinunog noon. At gayon din naman ang mangyayari kapag ang anak ng tao ay mahayag. Hindi na ito tubig, kundi magiging apoy na sa pagkakataong ito. Bumasa si Jesus mula sa siyering Genesis 23 kung saan din tayo bumabasa. Nang basahin niya ang tungkol sa Sodoma. Ngayon, tinatanggap natin ang mga nasabing kalagayan na kalagayan ng mundo ng Sodoma, ng mga Sodomita, ang kalagayang mala Sodoma. Tayo, ang bawat isa ay magsasabi ng Amen diyan. Naniniwala tayo riyan. Sige, at sa espiritual na kalagayan ng Laodicea, ang iglesyang natural, magsasabi tayo ng Amen diyan. At tatanggapin ang kanilang mga tanda. Alam natin na naroon na ang bawat tanda. Ang iglesia ay nasa Laodicea na. Alam natin iyon. Alam natin na ang sanlibutan ay nasa kalagayang mala Sodoma na. Tama ba? Tatanggapin natin yon. Subalit, paano naman ang tungkol sa tanda ni Abraham, yaong naghihintay sa ipinangakong anak? Iba pa iyon. Alalahanin, meron sila noon na isang Sodoma doon. May mensahero sa kanila noon. May mensahero din noon para kay Abraham. Naghihintay noon si Abraham araw-araw para sa halos imposibleng bagay na mangyari. Si Sarah na 90 at siya na may 100 na. Alinsunod sa pangako ng Diyos ay naghihintay pa rin siya. Sa gitna ng lahat ng mga pangungutya ay naghihintay siya para sa anak na iyon. Gayon din na naghihintay pa rin ng tunay na mananampalataya para sa pagbabalik ng ipinangakong anak. Pansinin, bago dumating ang anak, merong isang tanda na ibinigay sa kanya. Hindi ba't ang tanda ng darating na anak na iyahayag sa maharlikang binhi ni Abraham na naghihintay para sa maharlikang anak ay gaya rin naman noon kay amang Abraham para noon sa anak sa natural? Tama ba?
Sinabi ni Jesus ang gayon dito sa San Lucas 17:30. Bago dumating ang oras na ito, yan, ang anak ng tao ay mahahayag, tulad ng ginawa niya sa mga araw ng Sodoma, bago ang pagkawasak ng Sodoma. Ngayon, tayo naghihintay ng isang tanda. Ngayon, talakayin natin ang kalagayan ng panahon kung paano noon sa Sodoma. Pansinin, silang lahat naging mga Sodomita na, ang sanlibutan. Sa palagay ko'y nagpalabas ng isang panuorin ang isa sa mga direktor ng pelikula hindi pa katagalan at nangyaring nakita ko ito. Yun ay Sodoma. Kung mapapanood nyo ito at wala namang ibang ipapalabas, kundi yun lang, panoorin nyo iyon. Talagang isang magandang larawan iyon ng Estados Unidos ngayon. Ang Hollywood, sadyang eksakto, parehong klase ng pananamit at lahat ng iba pa katulad mismo sa ginawa nila noon. Mga magagarbong paglalasingan at lahat na, isang relihiyosong kulto ng mga tao. Mga naturingang relihiyoso. Pansinin, at may saksi noon ang Sodoma. At iyon ay isang lalaki na nagngangalang Lot, na isa lamang pamangkin ni Abraham. Ngayon, hindi nagpunta ng Sodoma si Abraham. Siya at ang kanyang grupo, meron siyang malaking grupong kasama na sapat para makipaglaban sa mga 100 mga hari at sa hukbo ng mga ito. Kaya meron siyang isang malaking grupo na kasama. At nakaupo siya roon sa ilalim ng isang punong ensina. Isang araw, nang ang lahat ay nagiging magulo na sa kanya, wala nang sinuman ang gustong magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Ngunit, pinanghahawakan pa rin niya ang pangakong iyon. Pagmasdan ngayon ng maigi, bago tayo magtapos, habang nakaupo siya roon, ay may dumating na 3 lalaki, naglalakad noon papunta sa kanya. Ang 2 sa kanila ay pumaroon sa Sodoma at ipinangaral ang ebanghelyo sa kanila para lumabas na doon kina Lot. Tama ba? Ngunit nanatili ang isa kay Abraham. Pansinin, yaong nanatiling kasama ni Abraham ay ang Diyos mismo. Yung 2 pa ay mga mensaherong anghel. Ngayon, doon sa Sodoma ay wala silang ginawang mga himala. Basta binulag lamang ang mga iyon. At laging bumubulag ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga iyon. Ngayon, pagmasdan ang kalagayan ng panahong iyon, may iglesyang natural. Laging sa tatluhan, tulad ng sinabi ko kagabi, ikinakatawan ang Diyos. Naroon ang mga Sodomita, ang mga Lotites, at ang mga Abrahamites. Ito'y nasa ganoon ding posisyon ngayong gabi. Ang mundo na nasa ganoon ding kalagayan. Hayaan niyong tanungin ko kayo ng isang bagay. Tingnan niyo ang eksenang ito ngayon. Tinawag ni Abraham ang lalaking ito na nakipag-usap sa kanya na Elohim. Ang salitang Hebreo na Elohim ay nangangahulugang yaong kusang nabubuhay ng walang hanggan. Yaong isa na walang hanggan. Si Elohim, ang Diyos mismo. Sa pasimula, ang Genesis 1 ay nagsabi, nang pasimula ang Diyos. Kunin ang salitang Hebreo doon, alinman, o ang salitang Griego pala. Nang pasimula ay nilikha ni Elohim ang mga langit at lupa. Dito siya, sa Genesis, mga sa 22 rito, ay sinabi niyang muli, o mga sa 20, sabi niya, at tinawag niya ang pangalan ng lalaking ito na Elohim. Bakit niya ginawa iyon? Ang Diyos yun na ipinakilala sa katawan ng tao na naupong kasama ni Abraham at kumain ng tinapay na may palamang karne ng baka, umiinom noon ng kaunting gatas at kumain ng ilang tinapay. Ang Diyos mismo at naglaho mismo sa harap ni Abraham. Subalit binigyan niya siya ng isang tanda. Pansinin. At ang tandang iyon ay na nakatalikod siya sa tolda. At alalahanin, si Abraham, ang pangalan niya ay Abram ilang araw bago iyon, at si Sarah ay Sarah bago iyon. S-A-R-R-A, pagkatapos ay S-A-R-A-H na. At ang A-B-R-A-M, naging A-B-R-A-H-A-M na. Ang kahulugan ng Abraham ay ama ng mga bansa. Ngayon, tingnan maigi dito. At makikita na natin ang kalagayan ng panahon na kinabubuhayan natin. Gaya ng sinabi ni Jesus sa atin na abangan ng ganitong kalagayan. Nakita na natin ang lahat ng iba pa rito na husto. Ngayon, tingnan naman natin sa maharlikang binhi kung anong kalagayan ang dapat nilang makita. Ngayon, sabi ng lalaking ito, Abraham, nasaan ang iyong asawa na si Sarah? At sinabi ni Abraham, siya'y nasa tolda sa likuran mo. Ngayon, hindi pa niya ito nakita. Paano niya nalaman ng pangalan niya ay Abraham? Paano niya nalaman ng pangalan nito ay S-A-R-A-H?
Abraham, nasaan ang iyong asawa na si Sarah? Sabi, siya'y nasa tolda sa likuran mo. Sabi niya, ako, isang panghalip panao. Ako'y dadalaw sa iyo ayon sa pangako. Magkakaanak ang iyong asawa. Tiwala ka sa akin, ngayon ay papangyayarihin ko ito. At si Sarah, na naroon sa tolda sa likod, nakikinig ng palihim o nanguulinig, kung ano man ang tawag niyo rito, na nakikinig mula sa loob ng tolda. Tumawa siya ng palihim at sabi niya, ngayon ako, ang isang matandang babaeng tulad ko, ay magtatamo pa ng kaligayahan kasama ng aking Panginoon at siya'y matanda na rin na naroong 100 taong gulang na, samantalang hindi pa ito nangyari sa loob ng maraming taon. At ang lalaki, L-A-L-A-K-I, na nakaupo roong kumakain na nasa katawang tao, umiinom at kumakain tulad ng isang karaniwang tao na may alikabok sa kanyang damit at may alikabok sa kanyang mga paa at hinugasan iyon ni Abraham. Ang Diyos mismo ay tumingin sa paligid at sabi niya, bakit tumawa si Sarah doon sa tolda na sinasabi ang ganito? Alam niya, nakikilala ang mga iniisip ni Sarah sa loob ng tolda sa likod niya. Tama ba? Ngayon, nung dumating na ang maharlikang binhi ni Abraham sa lupa, ano bang tanda ang kanyang ipinakita? Ang anak ng tao. Lumapit si Simon sa kanya isang araw, dinala siya ni Andres. Sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, anak ka ni Jonas. Ang sabi niya, kita niyo, yun ang nagpaging mananampalataya sa kanya. Nagpunta si Felipe at dinala si Nathaniel. Pagpunta doon, ang sabi, halika, tingnan mo ang isang lalaki na aming natagpuan. Si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose. Sabi nito, teka muna sandali, may mabuting bagay ba na maaaring manggaling mula sa kapanitikuhang yan? Sabi niya, halika, tingnan mo. Kaya, nung makalapit si Felipe sa presensya ni Jesus kasama si Nathaniel, tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Sabi niya, Guro, kailan mo ako nakilala? Sabi, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ay nakita kita. Sabi nito, Guro, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Noong yung munting babae sa balon sa kanyang kalagayang immoral ay lumapit sa isang munting panoorin na tulad nito para umigib ng tubig, pinayaw ni Jesus ang kanyang mga alagad para kumuha ng pagkain. Noong dumating ang babae para umigib ng tubig, sabi niya, painumin mo ako, babae. Sabi nito, hindi kaugalian para sa iyo na sabihin yan. May pagbubukod tayo rito. Ngayon, kayong mga Hudyo ay walang pakikipag-ugnayan sa aming mga Samaritano. Wala kaming pakipag-ugnayan sa inyo. Sabi niya, subalit babae, kung kilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Bibigyan kita ng mga tubig na hindi ka naparirito pa para umigib. Nakita niya kung nasaan ang problema sa kanya, kung ano iyon. Sabi niya, humayok at dalhin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sabi nito, wala akong asawa. Sabi niya, sinabi mo ang katotohanan. Nagkaroon ka na ng 5 at ang iyong kinakasama ngayon ay hindi mo asawa. Sabi nito, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Alam namin na pagparito ng Mesiyas ay ipapakita niya ang ganitong mga bagay sa amin. Sabi ni Jesus, ako nga siya. Dahil doon, tumakbo siya sa bayan at nagsabi, halika kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito nga kaya mismo ang Mesiyas? Masdan, ginawa niya iyon sa harap ng mga Hudyo at sa mga Samaritano, ngunit hindi pa kailanman sa mga Hentil. Ang mga Hentil, tayong mga tao ay mga pagano noong mga panahong yun. Ang ibang mga bansa na may sukbit na pambambo sa ating likod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala tayong inihintay na Mesiyas. Nagpapakita lamang siya sa mga naghahanap sa Kanya. At tayo dapat naghahanap sa Kanya. Subalit yaong mga nag-aangking naghahanap daw sa Kanya, ang iglesia mismo. Nang makita nilang isinagawa iyon, ang sabi nila, isa siyang diablo, isa siyang manghuhula, isang Beelzebub. At sinabi ni Jesus, mapapatawad pa sa kanila ang kasalanan yun, sapagkat hindi pa siya namamatay noon. Subalit sabi, darating ang banal na Espiritu balang araw at gagawin ng ganun ding bagay. At ang magsalita ng isang salita laban dito ay hindi na mapapatawad pa. Yun ay ang araw na ito kung saan ang bawat salita ay kailangang nagkadugtong-dugtong na. Ang magsalita ng isang salita laban dito, ito'y hindi na ipapatawad sa mundong ito o sa mundo mang darating. Yun ay ang maharlikang binhi ni Abraham.
At dito ang maharlikang binhing yun ni Abraham na dumating dahil sa ganong pagkakakilanlan ng lalaking iyon na nakaupurong kasama ni Abraham ay dumating na nagpapatunay na iyon ang siya ring Diyos na nangangako sa panahong ito kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Kapag ginihahayag na niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Amen. Ito na ang panahon para maganap ang kasulatang ito. Tingnan ang kalagayang kinaroroonan natin ngayon. Tingnan ang iglesia kung saan ang anak ng Diyos. Tingnan ninyo ang mapanglaw na araw. Tingnan lahat ng mga propesiya. Ngayon, isang di karaniwang bagay na inaasahan ng dumating ang mga bisita natin kung gayon. Kung ang kalagayan ay dapat na kagaya na doon sa Sodoma, 3 silang dumating. 3 namumukod tanging lalaki na isinugo mula sa langit. Tatanggapin natin yun. 3 sila. Nanatili ang isa na kasama ni Abraham. Nagsimula silang lahat doon, subalit isa ang nanatili kay Abraham. Ang iba na sa kanila ay bumaba ng Sodoma. Tama ba? At napalitan ng pangalan ni Abraham, mula Abram ay naging Abraham na. Totoo? Hindi pa ni minsan sa kasaysayan ng Iglesia ng Sanlibutan na nagkaroon kailanman ng ebanghelista para pumunta rito na nagtatapos ang pangalan sa HAM hanggang ngayon. Billy, GRAHAM. Tama ba? GRAHAM, 6 na titik. Ang ABRAHAM ay 7 titik. Ngunit ang GRAHAM ay 6 na titik na siyang sanlibutan sa tao. Kita nyo? Tingnan niyo kung ano ang pumaroon ngayon ay silang mga mensahero na mula sa langit. Meron bang tao sa lupa na lubos na nangaral ng pagsisisi ng napakalinaw tulad ni Billy Graham? Nagkaroon na ba ng isang tao na may epekto sa mga tao na tulad ni Billy Graham? Wala pa kailanman sa buong mundo na isang tao. Si Billy Sunday at ang iba pa ay dito lang sa Estados Unidos. Subalit kilala si Billy Graham sa buong mundo. Nakita niyo kung saan siya tumatawag doon sa Sodoma. At may kaagapay isang grupo roon kasama ng Iglesyang Pentecostal, isang Oral Roberts. Subalit, papaano naman ang grupo ng mga hinirang? Ano bang klaseng tanda ang kanilang dapat na makita? Ano ang dapat na mapasa kanila? Hallelujah! Magliliwanag sa gabi. Ngayon naganap ang kasulatang ito. Sa araw na ito'y naganap ang pangako ng Diyos. Alam natin iyan bilang siyang katotohanan. Naririto siya ngayong gabi, gaya din naman niya noon. Ngayon, ang ipangaral ito na sinabi ko kani-kanina lang, kung ipangaral mo ang anuman at ito'y ang katotohanan ng Ebanghelyo, kung gayon ay obligado ang Diyos na patunayan niyon. Totoo ba? Ngayon, kung ganoon nga, hayaan ang Diyos na sumulat sa salita. Hayaan ang Diyos na siyang nagpropesiya. Hayaan ang Diyos na siyang Diyos ng salita na pumarito. At patunayan na siya pa rin ay Diyos. Habang papakyat noon si Elias ng bundok, nagaantabay, pumaron si Eliseo na nagaantabay kay Elias. Sabi niya, gusto ko ng dobleng bahagi. At nahulog kay Eliseo ang balabal na kay Elias. Tumusong siya doon at dinoble yung balabal at hinampas ang ilog at sinabi, nasaan ang Diyos ni Elias? At ang gayon ding bagay na nangyari para kay Elias ay nangyari din para kay Eliseo. Ang siyaring ebanghelyo, ang siyaring kapangyarihan, ang siyaring anak ng tao, na siyang kahapon ay siya rin ngayon at magiging gayon pa rin magpakailanman. Mga Hebreo 13:8. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Kung gayon, hinihiling ko sa inyo, hindi ako pwedeng maging siya, ngunit siya ay narito. Tagapaghatid lamang tayo. Ang iba sa inyong mga tao riyan na may sakit at nahihirapan, na alam niyong hindi ko kayo kilala, ayan ang Diyos ngayon kung magagawa kong ipakumbaba ng husto ang aking sarili. Manalangin kayo at hilingin sa Diyos. Sa palagay ko'y walang prayer card sa gusali. Meron ba? Wala. Hindi kami namigay ng anumang prayer card. Magkakaroon kami ng pulong panalangin o pagpapagaling ng mga may sakit doon sa bahay-sambahan. Subalit kayo'y manalangin at alam nyo na ako'y lubos na hindi nyo kilala. Kita nyo, kilala ninyo ako, Jeffersonville? Ayaw kong gawin iyon ng mga taga-Jeffersonville. Gusto ko ng mga taong galing pa sa malayo rito kung saan man. Tingnan nyo kung naghahayag pa rin nga ba ang Diyos.
Tingnan niyo kung siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Gawin niyo kung ano ang ginawa ng munting babae. Dumaan siya at sabi ng babae, naniniwala ako sa taong ito, inaagasan ito ng dugo at sabi nito, kung maihipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, naniniwala akong gagaling ako. Tama ba? Dahil sa pananampalataya niya noong araw na iyon, ay naganap ang kasulatan. Pinagaling niya ang puso ng mga bagbag na puso. Pinagaling ang mga may sakit at ang mga lumpo. Nang mahipo nito ang kanyang damit at lumabas at naupo na, lumingon siya at nagsabi, sinong humipo sa akin? Papaano niya malalaman sa ganong kalaking dagsaan ng mga tao? Na maaring 30 beses kung anong dami ngayong gabi, libo-libo sila. Paano niya nalaman iyon? Sabi niya, sinong humipo sa akin? Hindi niya sinabi iyon para lang may masabi. Sinabi niya iyon dahil iyon ay totoo. At sabi niya, sinong humipo sa akin? At tumingin siya ng diretso sa paligid at nakita ang naturang munting babae, kung saan ito nakaupo o nakatayo, kung ano man ang posisyon nito. Sinabi sa kanya na tumigil na ang pag-agas ng kanyang dugo. Iyon ay si Jesus kahapon. Iyon siya ngayon. Sinasampalatayanan niyo ba iyon? Hindi kita kilala. Kilala ka ng Diyos. Subalit, meron kang sumasakit sa tagiliran na gumagambala sa iyo. Siya nga, nakaupo ka riyan na nananalangin tungkol dito. Ako ba'y estranghero sa iyo? At kapwa ba tayo estranghero sa isa't isa? Tumayo ka kung ganun nga. Hindi kita kilala. Ito'y itong lalaki na narito mismo sa sulok, ang batang lalaking ito. May sakit ka rin sa lalamunan. Siya nga, nananalangin ka tungkol diyan. Ninenervyos ka ng husto tungkol sa isang bagay. Kinakailangan mong lisanin ang pagtitipon dahil isa kang ministro. Ilan kang kompromiso na kailangan mong ayusin. Tama yun. Naniniwala ka bang kilala ka ng Diyos? Reverendo Ginoong Smith, ngayon ay maaari ka nang umalis at gumaling. Pinagaling ka ni Jesus Kristo. Umaroon ka na sa iyong pagtitipon. Hindi ka nagagambalain pa ng iyong lalamunan. Sino ba ang nahipo niya? May taong nakaupo sa banda rito. Siya'y nagdurusa. May tumor siya sa kanyang kaliwang baga. Hindi siya taga rito. Trabaho ka noon bilang isang minero. Tama yun. Ganap na estranghero ako sa iyo. Kung tama iyon, iwagayway mo ang iyong kamay. Nasa kaliwang baga mo ang tumor at nakatakda ka ng maoperahan kagad. Tama ba? Hindi ka taga rito. Taga-ibang bayan ka. Taga Virginia ka. Tama nga. Naniniwala ka bang alam ng Diyos kung sino ka? Ginoong Mitchell? Siya nga? Umuwi ka na at gumaling. Pinagaling ka ni Jesus Kristo. Tanungin niyo yung lalaki. Hindi ko pa siya nakita sa tanang buhay ko. Nakaupo siya roon na nananalangin. Sa araw na ito, ang kasulatang ito. Narito ang isang binibining nakaupo mismo banda rito sa likuran ko. Tulad ni Sarah noon na nasa tolda. Nananalangin siya para sa isang anak na babae. Tumayo ka. Wala rito ang anak na yun. Nasa malayo siya. Yung anak na babae. At katulad ka kung paano noong isang babae ang lumapit kay Jesus na may babaeng pinahihirapan ng sari-sari ng isang demonyo. Ang naturang babae ang batang babae ay naalihan ng demonyo. Wala siya rito. Siya ay taga North Carolina ka. Sumasampalataya ka ba roon? At iyon ang totoo, hindi ba? Ginang orders, makakawi ka na. Kung sasampalatayanan mo ng buong puso mo, masusumpungan mo ang iyong anak na babae na tulad sa nasumpungan noong si Jesus Kristo sa mga nagdaang panahon ay nagsabing gumaling na nga ito. Sa araw na ito, ang kasulatang ito, ang tanda ng Sodoma, ang tanda ng makapangyarihang binhi, ang tanda ng natural na iglesia. Ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong kalagitnaan. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Maaari mo ba siyang tanggapin ngayon bilang tagapagligtas mo at tagapagpagaling? Magsitayo kayo ang bawat isa sa inyo sabihin, tinatanggap ko ang aking kagalingan. Tinatanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko siya bilang aking hari. Tumayo ang bawat isa sa inyo. Sa araw na ito, makinig mga kaibigan, inasa niya ang kasulatan.
Isinauli ang Biblia sa saserdote at sabi, ang lahat ng mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya. At tumingin siya sa kanila at nagsabi, ngayoy, naganap ang kasulatang ito. Nabasa ko na ang kasulatan na may sandosena o higit pang katunayan na tayo nabubuhay na nga sa huling panahon, ang henerasyon na makakakita sa pagbabalik ni Jesus Kristo sa lupa. At sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, muli, ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa inyong paningin. Kayong mga nasa Tucson, kayong mga nasa California, kayong mga nasa New York, dito sa mga nakakonekta sa telepono. Ngayoy, naganap ang kasulatang ito sa inyong paningin. Mga galak tayo at magkatuwaan, sapagkat ang kasal ng kordero ay nalalapit na. At ang nobya nito, ang kanyang nobya ay inihanda na ang sarili nito. Itaas natin ang ating mga kamay at luwalhatiin siya, lahat kayong mga tao. Pagpalain kayo ng Diyos.